Ang Old Testament para sa ilang mga Christians ay medyo nakakalito, lalo na sa kwento at kasaysayan nito. Dahil ang mga aklat sa loob ng Old Testament ay hindi laging chronological o magkakasunod-sunod na pangyayari. Marahil narinig niyo na ang kwento ng pagpaslang ni David kay Goliath, maging yung pagbenta kay Joseph na kanyang mga kapatid sa Egypt. Nandito rin yung kwento ng paghagis kay Daniel sa kulungan ng mga nagugutom na mga leon, yung pagbuo ni Noah ng malaking barko at maging ang paglunok ng malaking isda kay Jonah. Pero alam nyo ba ang pagkakasunod-sunod nito kung kailan nangyari ang lahat ng ito? Kung ang Old Testament ay medyo hindi nababasa, talagang mahirapan kahit ang Christians na pagsunod-sunurin ang bawat eksena ng kasaysayan dito. Para mas maunawaan natin ang ginawa ni Jesus sa New Testament, kailangan nating maunawaan ang mga pinagdaanan ng mga tao sa Old Testament at ang kasaysayan ng kultura na kinabibilangan niya. Siyempre, mahalaga rin sa ating kaalaman ang context ng maraming istorya sa Old Testament. Sa video na to, hayaan yung i-summarize ko sa inyo ang pagkakasunod-sunod ng buong Old Testament sa simpleng paraan na makakaya ko. Para sa ganun, sa susunod na bubuklatin natin ang aklat ng Isaiah, ng Exodus o Nehemiah, at least meron ka ng big picture sa isip mo kung saan panahon nito nangyari. Sa pagkakasunod-sunod na to, madadaanan natin yung mga major characters sa Old Testament. Pero syempre, mabilisan lang. Simulan na natin. Ang Old Testament ay nagsimula sa creation o paglikha, kabilang ang Garden of Eden. Nilikha ng Diyos si Eva at Adan at sila ay binigyan ng authority sa lahat ng nilikha ng Diyos. Si Eva at Adan ay tinukso ni Satanas. Dahil dito, sila ay nagkasala at pinalaya sa Garden of Eden. May mga naging anak sila. Ang famous dito ay sina Cain at Abel. Si Seth, bagamat hindi siya famous, dito naman nagmula ang angkan ni Noah. Ngunit bago isilang si Noah, ilang henerasyon mula kay Seth na puno ng kasamaan ng daigdig at isinilang na nga si Noah. Si Noah at ang kanyang pamilya ay itinayo ang malaking barko. Si Noah at ang kanyang pamilya, bali 8 lang sila, plus yung mga hayop. Sila lang yung mga tanging nasa loob ng barko at nakasurvive sa matinding pagbaha at pagkawasak na nangyari sa kasaysayan. Ayon sa mga scholars, matapos ang pagbaha, sa mga panahong ito naganap ang istorya ni Job. 10 henerasyon mula kay Noah, isinilang si Abraham. Nangako ang Diyos kay Abraham at sa asawa niyang si Sarah na ang kanilang lahi ay magiging great nation, makakatanggap ng lupain at makakatanggap ng blessings. Si Abraham at Sarah ay naging anak si Isaac, bagamat sobrang tanda na ni Sarah nang ipinanganak ito. Si Isaac naman ay naging asawa si Rebecca, naging anak naman nila sina Jacob at Esau. Si Jacob merong crush kay Rachel, pero nalinlang siya para pakasalan ng kapatid niyang si Leah. Kaya sa huli, naging asawa niya ang magkapatid na Rachel at Leah at nagkaroon ng mga anak. Nagkaroon din ng anak si Jacob sa kasambahay ni Leah na si Zilpah at kasambahay ni Rachel na si Bilhah. Kalaunan, ang pangalan ni Jacob ay pinalitan ng Diyos bilang Israel. In a simplified way, sa kanyang mga anak nagmula ang kilalang 12 tribes of Israel. Si Levi ang naging pari sa kanilang magkakapatid. Sa 12 anak ni Jacob, si Joseph ang kanyang paborito. Siyempre, nainggit ang mga kapatid nito at ibinenta siya para maging alipin sa Egypt. Kalaunan, nag-migrate ang buong pamilya ni Jacob sa Egypt para makasurvive sa matinding tagutom na nangyari sa Palestine. Dumating ang panahon, mabilis lumaki ang lahi ng mga Israelita sa Egypt at naging malaking banta ang mga ito sa Pharaoh. Kaya ang ginawa ng Pharaoh, inalipin nito ang mga Israelita. Dito lumitaw si Moises at sa panahong ito, naganap ang 10 salot at ang lahat ng mga Israelita ay tumawid sa Red Sea para tumakas mula sa Egypt. Nakarating sila sa Mount Sinai at natanggap ang batas kabilang ang 10 Commandments. Kaso sa kanilang paglalakbay, marami sa mga Israelita ang nagkasala sa Diyos, kaya't ang travel time nila na sana ay 40 days lang patungong lupang pinangako ay naging 40 years. During this time, ito'y nakatala sa aklat ng Leviticus, Numbers at Deuteronomy. Nang mamatay si Moises, si Joshua ang pumalit para pangunahan ng mga Israelita patungong lupang pangako. Ang lupain ito ay hinati-hati according sa 12 tribes. Sunod dito ang panahon ng mga hukom na makikita sa Book of Judges. Ang Diyos ay nag-appoint ng series of leaders para patuloy na gabayan ng mga Israelita at tulungan silang ilid sa pakikipaglaban sa mga kaaway na bumubuli sa kanila. Ang ilan sa mga kilalang hukom dito ay sina Deborah, Gideon at Samson, pero actually marami silang itinalaga ng Diyos. Si Ruth ay lumabas din sa panahong ito bagamat hindi siya hukom o Jewish.
Nakita ng mga Israelita na sa ibang bayan o lupain ay meron silang itinalagang hari. Kaya't nagmakaawa sila sa Diyos na bigyan din sila ng hari. So pumayag ang Diyos at ibinigay sa kanila si Saul bilang hari. At si Saul ang kauna-unahang naging hari ng Israel. Sa panimula, maayos naman ang naging pamumuno ni Saul sa Israel hanggang sa dumating ang mga kalabang Filisteo. Siyempre, kabilang dito si Goliath. Dumating si David, natalo nito si Goliath at nanalo in behalf of Israel. Dumating ang panahon, si David ang naging sumunod na hari kapalit ni Saul. Si David ang halos sumulat ng buong aklat ng Psalms o mga awit. Sumunod ang kanyang anak na si Solomon bilang hari at siya naman ang sumulat ng aklat ng kawikaan, mga ngaral at awit ni Solomon. Nang mamatay si Solomon, naging komplikado ang mga bagay-bagay. Ang kaharian ay nahati sa dalawa. Sa mga sumunod na siglo, ang dalawang kaharian ay naging parte ng istorya. Ang Northern Kingdom ay tinawag na Israel na kung saan sakop nito ang 10 original tribes na pinamumunuan ni King Jeroboam na isa sa commander of army ni Solomon. Habang ang Southern Kingdom ay tinawag na Judah na binubuo ng 2 original tribes na pinamumunuan naman ni King Rehoboam na anak ni Solomon. Kaya ako nasabing naging komplikado ito dahil ito yung panahon na nagsimulang lumabas ang mga propeta. Sa panahong ito, nahati ang kaharian. Dito lumabas ang mga propetang sina Isaiah, Micah, Habakkuk, Zephaniah at Nahum na nagprophesy sa Southern Kingdom na Judah. Sa kabilang banda, lumabas naman sina propeta Jonah, Hosea at Amos na nagprophesy sa Northern Kingdom na Israel. Ang mga propetang ito ay pinadala ng Diyos para gabayan ng mga tao sa Israel at gamitin ng mga propetang ito para maghatid ng mensahe sa mga Israelita. Sa pamamagitan ng mga propetang ito, hinayag ng Diyos ang maraming babala at bantang pagkawasak na gagawin nito sa dalawang kaharian unless ay magsisi ang mga ito at sumunod sa kalooban ng Diyos. Unfortunately, ang mga tao dito ay hindi nagsisi. Noong 722 BC, ang Assyria ay sinakop ang Northern Kingdom of Israel at lahat ng karatig bayan dito pababa hanggang Egypt. Ang natira lang ay ang Judah. Ang mga tao sa Israel ay nagkalat sa kung saan-saan sa buong lupain na sakop ng Assyrian Empire. Sa madaling salita, ang 10 tribes sa Northern Kingdom ay na-wipe out na sa history. Wiped out. Ang Southern Kingdom naman o Kingdom of Judah ay naging mahusay ang ginawa nilang pakikipaglaban sa mga Assyrian. Kaya nakasurvive sila sa bantang pananakop nito sa kanila. Ganun pa man, sa kabila ng pagkaligtas mula sa kamay ng Assyrian Empire, nabigo pa rin ng Judah na sumunod at maglingkod ng buo sa Diyos. Ang Babylonian sa pamumuno ni King Nebuchadnezzar ay lumakas at sinakop ang buong Assyrian Empire at sila naman ang na-wipe out. Wiped out. Sa loob ng 20 years, sinakop nito ang lahat ng mga Hudyo sa Judah at dineport patungong Babylon. Sa panahong ito, lumitaw ang mga propetang sina Daniel, Ezekiel at Jeremiah na sumulat ng Book of Lamentations. Maging ang propetang si Obadiah ay nagprophesy din sa panahong ito. Over 50 years, ang mga Hudyo ay nanatili sa Babylon. Matapos ito, dumating naman ng Persia. Noong 538 BC, sinakop naman ng Persian Empire ang buong lupain na sakop ng Babylonia. Sa madaling salita, ang Babylonian Empire naman ang na-wipe out ng Persia. Wiped out. Ang hari ng Persia that time na si King Cyrus ay naglabas ng kautusan na ang lahat ng mga Hudyo ay maaari nang bumalik sa kanilang mga lupain. Nagbalik ang mga Hudyo sa kanilang lupain sa pangunguna ni Zerubabel, Ezra at Nehemiah at dito muling itinatag ang Jerusalem at templo nito. Sa panahong ito, sina Haggai, Zechariah at Joel ang mga propetang nagprophesy dito. Alam natin na hindi lahat ng mga Hudyo ay bumalik sa kanilang lupain dahil ang istorya ni Esther ay naganap after bumalik ng mga Hudyo sa kanilang lupain. Ang huling beses na maririnig natin ng Israel sa Old Testament ay sa Malakay. Nangyari ito mga 450 BC. Nagpahayag si Malakay sa mga tao na bakit patuloy pa rin silang sumusuway sa Diyos. Sa pamamagitan ni Malakay, nagpahayag ang Diyos sa mga tao na magbalik loob na sila at hintayin ang kanyang pagparito. Sa pagitan ng Malakay at New Testament, ito yung tinatawag na intertestamental period. Mga mahigit kumulang 400 years ang gap nito. That time, naging makapangyarihan pa rin ang Persia hanggang 330 BC. Ngunit, nang lumakas ang Greek Empire sa pamumuno ni Alexander the Great, sinakop nito ang malaking lupain kabilang na dito ang buong Persia o Persian Empire. Sa madaling salita,
ang Persian Empire ay na-wipe out ng Greek Empire sa loob ng 7 years. Wiped out. Bagamat bata pa nang namatay itong si Alexander the Great, ang impluwensya ng Greek ay nananatili pa ring matibay. Dito nagsimulang humina ang Greek Empire. Dahil dito, ang area ng Palestine ay pinamunuan na ng Syria at Egypt. Sa ilalim ng Maccabees, ang mga Hudyo ay in-establish ang independence sa lupain nito ng ilang century. Ang Maccabees, ito yung grupo ng mga Hudyo na nagrebelde para makamit ang independence laban sa mga mapanakop na imperyo. Noong 63 BC, ang Jerusalem ay tuluyang bumagsak sa kamay ng Roman Empire. Mas malawak ang sinakop nitong lupain kaysa sa mga naunang imperyo. Ang Roman Empire ay nanatiling makapangyarihan sa Palestine hanggang sa kapanganakan ni Jesus. Si Jesus ay pinanganak sa panahon ng pamumuno ng Roman Empire at dito nagsimula ang New Testament.